Sa pagpasok ng bagong taon, marami ang maasa sa mas mabuting bukas at hinaharap. Pero ano nga kaya ang magiging kapalaran ng mga Pilipino ngayong 2026? Alamin natin yan kung sinong siswertehin ngayong bagong taon sa report ni Gab Villagas. Sa pagpasok ng 2026, maraming mga Pilipino ang naghahangad ng magandang kapalaran para sa taon na paparating. Para sa astrologer at traditional feng shui practitioner na si Resty Santiago, mamamayag pag-anya ang bansa pagdating sa creative industry ngayong 2026. The sign of the Philippines is actually Cancer, no? So there can be additional forms of recognition for the Philippines or Filipinos in general. Okay, and then Leo is about entertainment. Leo is about sports, entertainment, at mga matters about creativity. So with regards to these two matters, no, we can expect some good news for some Filipinos. Ngayon, how do we use that information? If you are into business, such as the creative activities, no, you should be offering your products and services to the bigger world. No? So, kumaga, it's time to capture yung international market. Makakaranas naman ng pagsubok ngayon 2026 at 2027 ang mga nagtitinda ng luxury items. Marami ring manggagawa ang apektado ngayon 2026 dahil sa inflation. May payo si Resty para rito. Kung yung sweldo mo kulang, maybe it's a good time to come up with another sideline. No? Ngayon 2026, maraming pagdadaan ng pagsubok ang mga Aries na magpapatatag sa kanilang pagkatao, habang ang mga Leo naman at Aquarius ay dadaan sa mga pagbabago sa kanilang buhay. Ang mga Virgo naman at Pisces, kailangan ring mag-ingat sa kanilang kalusugan at mag-focus sa mga mahalagang bagay. Kung naghahanap ka ng swerte ngayon 2026, ayon kay Resty, pinakamaswerte ang southeast sector ng bahay para makapagbukas ng negosyo o makahanap ng bagong oportunidad. There will be opportunities if you use that area in the house. New doors will be open to you. There can be opportunities for growth. You'll be meeting with people who will help you. So make the most out of the southeast sector of the house. Kung nais mo naman na mapaganda ang iyong cash flow, ang east sector naman ng bahay ang pinakamagandang pwestuhan, ngunit kakailanganin na lalo pang magtrabaho. Ang northeast sector naman ng bahay ay magandang pwesto para mag-upgrade pagdating sa skills pati rin sa buhay. Para sa mga manager at mga may pwesto sa opisina, mainam ang north sector ng bahay para makapagdesisyon at maayos ang mga bagay. Ang northwest sector naman ng bahay ay mainam na pwesto para makapag-isip pagdating sa pagbili ng mga bagong ari-arian tulad ng lupa o office spaces. Hanggat maaari, iwasan ang south sector ng bahay para makaiwas sa hindi inaasahang pagsubok. Para mabawasan ang pagkalugi sa negosyo ay iwasan rin na pumwesto sa southwest portion ng bahay, at kung nais naman na makaiwas sa legal or labor issues, pati rin sa problema sa pag-ibig at pamilya ay mangyaring iwasan ang pagpwesto sa west sector ng bahay. Dapat gumamit rin ng kompas para malaman ano nga bang pwesto ng bahay ang dapat iwasan. So kailangan mo lang ng isang compass, no? Preferably yung physical compass, pero kung hindi, you can use the phone, your phone. So basically may built-in, for example sa app, iPhone may built-in compass yan. Yung iba, you can download a compass. No? Although pagka mobile phone, you have to check it every now and then para maging sigurado ka kasi mayroong electromagnetic interference. But the best is to have a compass na physical. At kung ang 2025 para sa iyo ay naging lapitin ka ng mga pagsubok at disgrasya, narito naman ang payo ni Resty para sa taong 2026. The best way to do that is to have some kind of reflection every now and then. No? Let's say every new moon, no? Tipong gano'n, you reflect on what happened in your, let's say, the past 30 days, 28 days, and then you try to plan ahead. And if you can do that regularly, it's like following the rhythm of nature. So somehow yung buhay mo mas aligned. No? Pagka mas aligned ka sa cycle of nature at kilala mo yung sarili mo, you always reflect. No? You know what is good for you, you know what is bad. And you try to balance your energy by meditation, for example. Hindi mo ma-attract yung mga disaster sa buhay. Ngayon 2026, hindi lamang dapat natin iasa sa mga bituin ng ating mga kapalaran.
Nagsisilbi lamang gabay ang mga prediksyon mula sa Feng Shui at nakasalalay pa rin sa atin ang magiging takbo ng ating buhay. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.